No, may paraiso at impyerno. Anong dahilan doon? May paraiso at impyerno. Bakit may paraiso at impyerno? Wala ka sumasama tayo dahil sa Christian Center. Yung mga taong hindi kilala ang Diyos, wala silang ibang pupuntahan sa kabilang buhay. Yun yung impyerno. Yung mga taong kinilala yung Diyos ng tunay, yun yung mapupunta sa paraiso. So yun yung subhanallah. Kung titingnan natin sa mundong ito, kung kikilalanin natin sa panahon natin ngayon, kung kikilalanin natin ang Diyos, marahil maliligaw tayo. Totoo. Bakit? Bakit marahil maliligaw tayo kung kikilala natin sa panahon ngayon? Dahil sa sobrang daming nagpapanggap, sa sobrang daming kaligawan, na kumakalat. Punta ka dito. Sa sobrang daming kaligawan, ang relihiyon ngayon ay ginagawa ng negosyo. Totoo yan. May mga relihiyon na nagpapanggap lamang sila. Na para kumita lamang. Totoo. Sinasabi nila ito yung tunay, no? Makikita naman natin. Pero paano ba natin kilalanin ang tunay na relihiyon? Sa paanong paraan? Unang-una, kung ang relihiyon na ito ay naniniwala sa kaisahan ng Diyos, no? Naniniwala na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Yun yung unang dapat alamin ng tao, na totoo ang relihiyon mo. Saysay! Mad, kunin mo nga. Mad, kunin mo nga yun, Mad. Unang-una, kapag ang relihiyon na ito ay naniniwala na ang Diyos ay nag-iisa, no? Siya ay walang katambal, walang katulad. Dahil kung ang Diyos, kawangis natin, Hindi Diyos yan. yung Diyos, tao Totoo yun. No? Hindi yung Diyos. So, halos lahat ng relihiyon ngayon, nag-aangkin na ang Diyos ay parang tao, no? Ang Diyos ay sumasanib sa tao. Hindi ganoon. Siguro kung ang Diyos sasanib sa tao, hindi kayanin ng tao. Dahil nilikha lang tayo ni Diyos. Nilikha lang tayo. Ang Diyos, higit siyang makapangyarihan. Hindi niya kailangan na sumanib pa sa tao para lang magpakilala. Totoo yun. No? Pangalawa, no? Kailangan ito ay nagtuturo ng kabutihan. Kung ang relihiyon ito nagtuturo ng kabutihan, no? Marahil ito yung relihiyon na totoo. Una, naniniwala na kung ang relihiyon ay naniniwala sa kaisahan ng Diyos, yun. Pangalawa, kailangan ito ay nagtuturo ng kabutihan, no? Pangatlo, kailangan na ito ay sumusunod sa mga propeta, no? Yung mga propeta na naniniwala ba kayo sa mga propeta? Ang dahilan kung bakit pinadala ang mga propeta, sila ay mga halimbawa, no? Pinadala sila ng Diyos para ipahayag ang mga mensahe na nais parating ng Diyos. No? Kagaya na lang ni Moises, si Jesus, Ibrahim, no? Si Jesus. Mga Katoliko na, ako dati akong Katoliko eh. Akala ko dati si Jesus Diyos, no? Bakit siya sinabing bakit kinilalang Diyos si Jesus ng mga Katoliko? Naniniwala. Dahil sinabi nilang Tinuro ng mga pare. dahil sinabi nilang anak siya ng Diyos. Dahil daw yung semilya ng Diyos ay pinasok kay Maria. Siya ay Diyos, no? At nung nilabas siya ay anak ng Diyos. Di totoo yun, no? Dahil si Jesus ang patunay sa kakayahan ng Diyos. Si Jesus ang patunay sa kakayahan ng Diyos. Bakit?
nilikha ang Diyos na kayang gawin kagaya ng ginawa ng Diyos kay Jesus? O meron bang tao dito na nilikha ng Diyos na kayang gumawa ng tao? Sa panahon kasi ni Jesus, lumaganap yung sa bawat henerasyon nagpadala kasi ang Diyos ng mga propeta. Sa panahon ni Jesus, nakalimutan ng mga tao ang pagsamba sa Diyos dahil nalinlang sila ng mga salamangkero. Kumbaga sa panahon niya laganap yung mga salamangka, mga magic, iba't ibang mga mahika lumaganap sa panahon niya. Kaya yung Diyos hindi na siya sinamba ng mga tao. Ano yung mga sinamba nila? Mahika. Yung mga mahika na, yung mga iba-ibang pagalingan ng mga Kaya Magic. yung Diyos nagpakita siya ng isang matinding mahika na hindi kayang gawin ni numan. Si Jesus, no? Na kung saan nilikha siya ni Allah ng walang tatay. So magitan lang ni Maria, ng nanay. Meron bang kaya nun? May kaya nun? Wala. Yung tayo kasing mga tao, nilikha tayo sa 4 na uri. Ito ay napaka-unique to, no? Tingnan nyo, fact, no? Totoo talaga. Nilikha tayo sa pamamagitan ng 4 na uri ng tao. Una, nilikha ang tao sa pamamagitan ng walang tatay, walang nanay. May tao bang nilikha na walang tatay, walang nanay? Meron. Sino? Aba natin. Si Adan. Si Adan lang. Si Adan nilikha siya ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Putik. lupa, putik, clay, hinugis. Kakayahan yan ng Diyos, no? Pagkatapos likhain si Adan, dahil kulang siya, hindi siya mabubuhay, no? Kumbaga hindi siya magiging kumpleto. Gumawa si Allah ng kapares niya. Naglikha siya ulit na isa pang uri ng babae, no? Sino? Naglikha siya kung si Adan, walang tatay, walang nanay. Ngayon naglikha siya ulit ng may tatay pero walang nanay, na magiging kapartner ni Adan. Sino? Si Eva. Eva. Si Eva, nilikha siya sa pamamagitan ng lalaki at hindi kagaya sa pamamagitan ng lalaki at walang involved na babae. No? Paano nilikha si Eva? Ayon sa Biblia. Tadyang. Hinugot siya sa Ribs. tadyang. Kaya yung part natin dito ay napakalambot. Dito kinuha si Eva. Hinugot siya sa pamamagitan ni Adan. Ha? Hinugot siya. Kaya yung babae, likas sa kanila na napakalambot nila. Likas sa kanila na mahina. Mahina talaga ang babae. Likas sa kanila. Pagkatapos, dumating yung henerasyon at nagkaroon ng bunga yung dalawa, si Adan at Eva. Nanganak, no? At yun yung tayo na. Pangatlo. May tatay at may nanay. Kung si Adan walang nanay, walang tatay, kabaliktaran niya tayo. May tatay, may nanay. Ngayon, si Eva naman may tatay pero walang nanay. Sino yung kabaliktaran niya? Jesus. Hindi. Si Jesus. Yun yung dumating yung henerasyon na nakalimutan ng tao kung paano sumamba sa Diyos dahil sa sobrang dami ng mahika. Naglabas yung Diyos ng kakayahan niya sa pamamagitan natin, no? Si Jesus na kung saan nilikha siya, kabaliktaran siya ni Eva. Si Jesus kasi nilikha siya sa pamamagitan ng babae lang, walang tatay. Si Eva nilikha siya sa pamamagitan ng tatay, walang nanay. Baika. Di ba? Napaka-unique. Ganun katindi ang kakayahan ng Diyos. So, meron bang bulaan ng mga tao na
kayang patayan yung kakayahan ng Diyos? Wala. So, anong dahilan bakit hindi natin kayang sambahin ng Diyos? Bakit hindi natin kayang alalahanin, kikilalanin ng Diyos? Darating ang time, mawawala tayo dito. Darating ang time na yun. Hindi natin hawak ang buhay natin eh. May mga bata na mamatay, nasasagasaan, di ba? Hindi natin alam kailan yung buhay natin, pero pagdating sa kabilang buhay, ang buhay na meron doon, walang hanggan. Walang hanggan yung buhay doon. So yun yung pinaka-importanting buhay, hindi yung buhay na nandito sa mundo. So napaka-importante sa atin at yun yung concern ng tatay mo sa'yo, na gusto niyang ipaalala at iparating sa'yo na napaka-importante ng buhay sa kabilang buhay kaysa sa buhay dito sa mundo. Yun yung nais niyang, yun yung pagmamahal na gusto niyang iabot sa'yo. No, na gusto niyang ipaalala at i-share din sa'yo na natuklasan niya. No. Yun yung bagay na inshallah hindi man ngayon kasi ang Islam kasi hindi ito sa pilitan. Wala pa. Hindi ito na kagaya ng ibang relihiyon na ay kailangan mo pumasok dito. Hindi. Dahil ang tao hindi siya kailangan ng Islam. Tayo ang nangangailangan sa Islam. Totoo yun. Hindi tayo kailangan ng Diyos, tayong nangangailangan sa Diyos. Totoo yun. Yun yung nais niyang ibahagi sa iyo. No? So yun yung bagay na one day siguro sometimes na ma-realize mo na napaka-importante ng buhay sa kabilang buhay. Dahil yun, walang hanggan na buhay. Dito, binuhay tayo para subukin lang. Dinala tayo dito para subukin kung paano katatag tayo kung gaano tayo katatag sa pagkilala sa Diyos. At yun lang, no? Siguro, inshallah, ay alam ko, hindi ka naman nawawabayaan ng tatay mo sa pagpapahali sa Islam. Kahit minsan sinasama-sama ko yan sa mga sala kahit na ayaw niya. Pag katulad dati sa bahay. So yun yung concern. Kasi yung tatay, alam mo, yung magulang. Darating din sa time magiging magulang kayo. Darating sa time yun. At wala kayong ibang hahangarin para lang sa anak niyo. Lahat ng gusto niyo na meron kayo, yun din yung gusto niyo para sa anak niyo. Totoo yun. Mararanasan niyo yun. Totoo yun. Kaya yun yung nais niya na ibahagi sa iyo ang anumang meron ka. Ay anumang meron siya na natuklasan niya. So, yun lang ang nais namin hindi sa Islam kasi hindi pwedeng pilitin ka na pero kung gusto mong